Kailan ba talaga ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Anong taon, buwan at araw? Well, regarding sa araw, syempre, hindi natin alam yun dahil wala namang nakasulat sa Biblia una sa lahat. Hindi ko naman pwedeng sabihin na Lunes or Martes or Miyerkules or Biyernes siya ipinanganak at hindi ko rin po masasabi sa inyo kung anong date dahil wala namang nakasulat eh. Pero isang bagay ang natitiyak ko po sa inyo mga kababayan na si Kristo po ay hindi ipinanganak ng December 25 gaya ng paniniwala o ng pagkakaalam ng lahat. Eh bakit ko sinasabi at bakit ko tinitiyak na ang kaarawan ni Kristo ay hindi December 25? Eh kasi yung pananampalatayang nagturo sa atin, yung ating kinagis ng pananampalataya, kahit sila hindi naman sigurado dun sa tinuro nila na yun eh. Hindi sila sigurado doon. Kahit silang tanongin natin, o sige, tanongin natin sila. Ito po'y sulat nila, no? Hindi natin invento ito. Ito'y sulat ng mga researchers ng authority ng iglesyang kinagisnan natin. Ang sabi dito sa New Catholic Encyclopedia, 2nd edition, volume 3, page 551. The true birth date of Christ is unknown. The worldwide census reported in Luke 2.1 to 2 cannot be substantiated. By the late 2nd century, different groups of Christians held divergent ideas on the date of Christ's birth, January 6th or 10, identified by adaptationists as the date of his baptism as well. April 19th or 20, May 20th, or November 18th. The De Pascha Computus in 243 claimed that Christ was born on March 28th. Sextus Julius Africanus, writing prior to 221, placed the dates of the Annunciation and of the Passion of Christ on March 25th, which would point to a December 25th birth date. Origen stated that only sinners celebrate the birthdays of their kings such as Herod or Pharaoh. Christians customarily celebrated the death dates of their martyrs as their birthday into heaven. So, yan ang sabi dun sa kanilang publication. At napansin nyo ba yung nakasulat dun sa official na publication na ito ng simbahan mga kababayan? Ang sabi dyan, the actual date of the Lord's birth is unknown. As a matter of fact, nung panahon na hindi pa December 25, kasi nabanggit nga dyan, originally, hindi naman December 25 talaga pinagdiriwang yung birthday ni Kristo kundi January 6 or 10. Pero ang nakakapagtaka, bakit siya ipinagdiwang ng January 6 or 10 or later December 25? Gayong mismong sila na ating mga kinagisnang pananampalataya, sinabi nila na hindi naman talaga daw ipinagdiriwang ang birthday ni Kristo mula pa sa panahon ng mga apostol Sila mismo nagsabi niyan Ito, pakinggan ninyo. Ulitin ko mga kababayan na hindi sa akin galing to, hindi ko imbento ito, no? Christmas was not among the earliest festivals of the Church. Irenaeus and Tertullian omit it from their lists of feasts. Origen, glancing perhaps at the discreditable imperial Nota Titia, asserts that in the scriptures sinners alone, not saints, celebrate their birthday. So, ang paniniwala ng isang church father, yung mga taong nagse-celebrate ng birthday noon, hindi naman mga santo Hindi naman mga taong matutuwid kundi mga taong makasalanan. Sila yung nagse-celebrate ng birthday noon. Kaya hindi sineselebrate sa panahon ng mga apostol ang birthday ni Kristo. So ang nakakapagtaka, bakit nila sinelebrate ng January 6, January 10, and later on December 25? Diba? O paano ngayon ito? Baka tanongin ninyo, Brad, saan naman napulot yung turo na December 25 ang birthday ng Panginoong Hesus? Ganito yan mga kapatid. Pakinggan ninyo, papaliwanag ko. Mayroong dalawang klase ng religion noon na nagpapaligsahan sa Roman Empire. Itong dalawang religion na to, nagpapaligsahan sila sa kapangyarihan at sa impluensya. Yung Kristyanismo at yung paganism o yung paganismo. Pag sinabing paganism, yan po isang religion na kasuklam-suklam sa Diyos. Kasuklam-suklam sa Diyos yan Bakit? Kasi mga Diyos-Diyosan at mga patay na tao ang sinasamba ng mga pagano. Sumasamba din sila sa mga anito, sa mga iba't ibang elemento ng kalikasan gaya ng mga halaman, mga puno, mga hayop, at kahit mga bituin. Sumasamba din sila sa araw at sa buwan. Yan ang ginagawa sa relihiyong pagano.
So, nung time na hindi pa binabago ng simbahan ang celebration date ng birthday ni Jesus Christ from January 6, mayroong isang kulto noon sa Roma na sumasamba sa Diyos-Diyosang araw. Di ba nabanggit ko kanina, sinasamba nila pati ang mga buwan, ang buwan at ang araw eh. So, may isang kulto na focus lang sila dun sa pagsamba sa araw. At ang tawag nila dun sa Diyos ang araw na yon ay Sol Invictus o the Unconquered Sun. At itong Diyos na ito na Sol Invictus, ang paniniwala ng tong kultong ito, naniniwala sila na yung Diyos ang araw nila ay ipinanganak ng December 25. Kaya kapag December 25, yun po ay piyesta opisyal sa Roma. Bakit piyesta opisyal? Kasi member ng kultong yun kahit ang emperador na si Aurelian eh. Yung mismo pinakamataas sa Roma, member siya ng kulto na yun. In fact, siya nga nagsimula nun eh. Kaya, pag December 25, birthday ng Diyos ang araw at yan ay pista opisyal sa Roma. Masaya ang buong imperyo sa pagdiriwang ng birthday ng Diyos ang araw. At dahil piyesta opisyal ng buong imperyo, at alam nyo, kaakit-akit yung celebration na yan sa mga Kristiyano sa Roma eh. Naiinggit kahit yung mga Kristiyano kapag pista opisyal eh, kapag birthday ng Diyos ang araw kasi napakasaya nga naman talaga. So, naisip ng simbahan na i-adapt itong petsang December 25 bilang birthday ni Kristo para pati yung mga Kristiyano makabahagi din sa celebration ng buong kaharian. Dito sa World Book Encyclopedia Volume 3, kung meron kayong, sabagay kasi ano naman to, available naman to sa online. Ang sabi dito, World Book Encyclopedia Volume 3. The first mention of December 25th as the birth date of Jesus occurred in AD 336 in an early Roman calendar. The celebration of this day as Jesus' birth date was probably influenced by pagan, unchristian, festivals held at that time. The ancient Romans held year-end celebration to honor Saturn, their harvest god, and Mithras, the god of light. Various peoples in Northern Europe held festivals in mid-December to celebrate the end of the harvest season. As part of all these celebrations, the people prepared special foods, decorated their homes with greenery, and joined in singing and gift-giving. These customs gradually became part of the Christmas celebration. Ayan, di ko invento yan na mga kababayan. Binasa ko yan sa World Book Encyclopedia. Kung gusto niyo, question niyo sila. So let's ask the Encyclopedia of the Church na ano ang masasabi nila na ang December 25 daw ay ipinagdiriwang ng mga pagano bilang birthday ng Diyos ang araw na si Mitra. O si Saturno, yung Saturnalia. O, tanungin natin sila. Dito sa New Catholic Encyclopedia 2nd edition volume 3, page 51, ang sabi, December 25th was the date of the winter solstice on the Julian calendar. As solar monotheism made inroads into Roman culture, the solstice was celebrated as the birthday of the sun god, Mithras, a private cult of male devotees imported from Persia, and later Sol Invictus, who was placed at the head of the pantheon of official Roman state gods by the Emperor Aurelian in 274 as a symbolic representation of centralized imperial power. Ano pa? Ito, Catholic Encyclopedia pa rin, volume 3 sa page 275. The well-known solar feast, however, of Natalis Invicti, celebrated on the 25th of December, has a strong claim on the responsibility for our December date. Narinig nyo mga kababayan? Sa makatwid, inadapt ng simbahan ang December 25 na birthday ng Diyos ang araw na si Mitra, yung Sol Invictus, at ginawa po yan na birthday ni Kristo. Sa Biblia, yung mga Diyos-Diyosang kasuklam-suklam sa Diyos yan eh. Kasuklam-suklam sa Diyos yan mga kababayan. Unang Pedro 4:3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan at sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasuklam-suklam sa Diyos yung Diyos-Diyosan eh. Tapos yung birthday ng Diyos ang araw, gagawin mo birthday ni Kristo? Kalapastangan kay Kristo yan mga kababayan. Kayo mag-isip, use your logic. Eto mga kapatid, bigyan ko kayo ng pag-iisipan. Isipin nyo,
Sa Bethlehem, ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Tama? Sa Bethlehem, na kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, pag December doon, taglamig. Page 726. Origin of date. Concerning the date of Christ's birth, the Gospels give no help. Indeed, upon their data contradictory arguments are based. The census would have been impossible in winter. A whole population could not then be put in motion. Again, in winter it must have been, then only field labor was suspended. But Rome was not thus considerate. Authorities moreover differ as to whether shepherds could or would keep flocks exposed during the nights of the rainy season. Nakita nyo mga kababayan? Kahit sila, hindi sila nagkakasundo eh. Kung posible bang i-expose mo yung mga tupa mo sa gabi, sa panahon ng tag-ulan o sa panahon ng winter? Actually, wala naman dapat magtalunan na dyan eh. Sino ba naman matinong pastol? Common sense na lang. Ang magpapakain ng damo sa tupa sa gitna ng kapatagan sa panahon ng tagyelo. Sa panahon ng winter. Common sense na lang. Diba? Ano ba sabi ng Biblia? Ito, pakinggan nyo. Sa Lucas 2:8, at may mga pastor ng tupa sa lupain na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. So ito, this oras na ng gabi to, pinagpupuyatan na nga eh. So nung ipanganak ang Panginoong Hesus sa Bethlehem, ang mga pastor daw nagpupuyat sa parang. Pinagpupuyatan yung kanilang mga hayop sa kaparangan. Meaning, during that time, hindi nagyeyelo ang bukid. Yung mga tupa nanginginain dun sa bukid. At hindi rin binanggit dyan na nanginginig sa lamig yung mga tupa o yung mga pastor. Therefore, hindi December ito. Diba? Kasi nga, winter sa Bethlehem pag December at walang matinong pastor na ibababad yung mga tupa niya sa gitna ng bukid, sa gitna ng yelo. So, kung may mga tupang nagpupuyat ng kanilang mga hayop sa parang during that night, meaning, hindi malamig no mga time na yon, hindi nagyeyelo, hindi winter. Naintindihan nyo mga kababayan? At isa pa, may kautusan ng emperador ng Roma. Nung isilang ang Panginoong Hesus, may utos, may order galing sa palasyo ng emperador sa Roma. Ang order is magpa-census ang lahat ng mga tao sa buong imperyo. Kailangan magpa-census, meaning lahat ng tao kailangan bumalik sa lugar kung saan sila pinanganak para magpa-census dun sa lugar na yon. Kumbaga sa atin may national registration na ipinag-utos ang gobyerno. Kaya kung saan mo gustong mag-register yung pangalan mo, kailangan pumunta ka doon at doon ka mag-register. Si Jose at si Maria, palibhasa tubong Judea. So kailangan nilang mag-travel ng pagkalayo-layo from Galilee hanggang sa Judea, sa Bethlehem para magpatala sa census. Pakinggan ninyo yung istorya dito sa Lucas 2:1 hanggang 5. Nangyari nga ng mga araw na yon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. At nagsisipa roon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati si Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampanan. Tanong, kung ikaw is matalinong pinuno, let's say mayor ka o presidente ka, iuutos mo ba yung census na ganapin sa gitna ng winter? Alam mo namang mahihirapan ng mga tao sa biyahe. Common sense naman yun mga kababayan. Sabi nga ng Catholic Encyclopedia, the census would have been impossible in winter. A whole population could not then be put in motion. Again, in winter, it must have been, then only field labor was suspended. Yan ang patunay na hindi talaga ipinanganak si Kristo sa buwan ng Disyembre sa Bethlehem. In fact, inventong aral yan na si Kristo pinanganak winter sa Bethlehem, December. Yan po ay inventong aral sa kagustuhan na isabay ang birthday ni Kristo sa pista opisyal ng mga pagano sa Roma. Kasi nga masaya Masaya nga pero hindi nga aral ng Biblia yan
Ako man pag December, nakakatuwa nga naman talagang tignan na ang mga magkakamag-anak, nag-reunion, nagkikita-kita mga kaibigan. But biblically speaking, hindi yan utos ng Diyos. Walang matibay na basihan yan. Tanong, kailan ba talaga ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Ganito mga kababayan. Nung panahon ng lumang tipan, balik tayo sa panahon ng Old Testament, ang lahi ng mga Levita ang itinalaga ng Diyos para maglingkod sa mga gawain sa templo. Alam ng lahat yan, ng mga nagbabasa ng Biblia, na yung mga Levita ang itinalaga bilang mga priests sa templo ng Diyos. Pero dahil sobrang dami ng mga Levita, kailangan magkaroon sila ng mga schedule ng mga toka sa templo para mas maging maayos. Para hindi sila nagkakagulo kasi napakarami nila So para hindi sila nagkakagulo doon sa templo, kailangan merong mga toka, may mga schedule, So ang ginawa ni Hari David, inayos niya yung mga schedule at nagkaroon ng 24 divisions o 24 groups ang mga Levite priests na maglilingkod sa templo. So itong 24 groups na ito, itong 24 divisions na ito, magkakaroon sila ng kani-kanyang schedule sa loob ng isang taon. So kapag natapos na yung pang 24 groups sa kanilang schedule, tapos na rin yung isang taon, so mag-resume, babalik ulit dun sa group 1. So yung pang 8 division, di ba 24? Yung pang 8 division, yung tinatawag na pangkat ni Abias. Yan ang pang 8 division. At yung pangkat ni Abias, diyan po kasama ang tatay ni Juan Bautista na si Zacarias. Kasi saserdote si Zacarias yung tatay ni Juan Bautista. Pakinggan ninyo sa aklat ni Lucas, Kapitulo 1, mula 5 hanggang 10. Ang sabi dito, nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring ang pangalan ay Zacarias, mula sa pangkat ni Abias. Ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Subalit wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat ang nanunungkulan, ayon sa kaugalian ng mga pari, napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. At sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. So ano sabi sa Biblia? Yun daw tatay ni Juan Bautista na asawa ni Elizabeth ay isa sa mga paring naglilingkod sa templo. At siya ay kabilang sa pulutong or sa pangkat ni Abias. Again, yung pangkat ni Abias, yan po ay pang-8 pangkat dun sa 24 divisions na maglilingkod sa templo sa loob ng isang taon. Ano katunayan? Pang-8 nga yung pangkat ni Abias. Ika-1 Kronika 24 Gis, ang ika-7 ay kay Kos, ang ika-8 ay kay Abias. So yung pangkat ni Abias ang pang-8 sa dibisyon. Ang bawat dibisyon ay manunungkulan sa templo 1 linggo. So meron 24 divisions per week yung kanilang service sa templo bawat dibisyon. Mag-uumpisa ang tungkulin ng isang dibisyon mula sa tanghaling tapat ng Sabat hanggang sa tanghaling tapat ng susunod na Sabat. Kumbaga, Sabat noon hanggang next Sabat noon. Yun yung termino ng isang pangkat. So, ang pinakaunang dibisyon na manunungkulan sa templo sa unang-unang linggo, sa first week ng taon, is yung pangkat ni Johiarib. Magi-start ang kanilang service, magi-start yan sa kauna-unahang Sabat ng taon sa kalendaryong Hudyo. So, that they will start on the first Sabat of the first month. And what is the first month? The first month of the Jewish calendar is yung buwan ng Nisan. Yung Nisan ang pinakaunang buwan sa kalendaryong Hudyo. So yung unang division, magi-start siya sa first Sabat ng Nisan. So 1 week na magse-service siya, and the second week ibang pangkat na naman. So after 2 weeks, mapuputol yung rotation. Bakit? Kasi magkakaroon ng isang espesyal na pista
So kapag special na pista, lahat ng division, yung 24 division ng mga pare, sama-sama silang magse-serve sa templo. But after nung piyesta na yon, 1 week yon, after ng isang linggo ng piyestang yon, magse-serve ulit yung pangatlong division, pagpapatuloy yung rotation, at hanggang sa pampitong division. So after nung pangpito, yung pangwalo na, yung pangkat ni Abias, at kung titignan natin sa kalendaryong Hudyo, yung division ni Abias, magse-serve yan ng term nila sa buwan ng Sivan, which is the 3rd month ng kalendaryong Hudyo. So mag-uumpisa yan from 10th of Sivan, 1 week sila. Ang 10th of Sivan, kung titignan natin yan sa Gregorian calendar, yan po ay first week ng June. So sabi sa Biblia, Lucas 1:8, nangyari nga samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos, ayon sa kapanahunan ng kanyang pulutong. Nung time na yon, nung week ng kanyang service, nakipag-usap sa kanya si Anghel Gabriel. So this is June. Tandaan nyo mga kababayan ha, first week ng June yan. This is June mga kababayan. So sabi sa kanya ni Gabriel, magkakaanak ang asawa mong si Elizabeth. So after ng first week, remember, isang linggo lang ang termino ng bawat divisyon. So after 1 week, umuwi itong si Zacharias sa kanila at kinabukasan naglihi nga si Elizabeth. Nagkatotoo yung sinabi ni Gabriel. Yun nga, pinaglihi niya si Juan Bautista na magiging baby nila. Ano sumunod na nangyari from the time na naglihi si Elizabeth? Pakinggan ninyo, Lucas 1:24. Pagkalipas na mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin na mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. Nang ika-6 na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose, mula sa sangbayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoon ay sumasayo. Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing yon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Ano nangyari, mga kababayan? From the time na maglihi si Elizabeth kay Juan Bautista, sabi ng Biblia, nagtago siya ng 5 buwan sa bahay nila. Hindi siya lumabas. Tapos, after the 6 month ng pagtatago niya, nagpakita si Gabriel kay Maria. At ang sabi ni Gabriel, magkakaanak siya ng lalaki na ang pangalang itatawag ay Jesus. So ano ibig sabihin nito mga kababayan? Nabuo si Jesus sa tiyan ni Maria nung 6 months na si Juan Bautista sa tiyan ng nanay niya. Tama? Kasi nagtago si Elizabeth ng 5 buwan. Sa ika-6 na buwan, nagpakita si Gabriel kay Maria at sinabing magkakaroon siya ng anak. Therefore, yung ika-6 na buwan ni Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth, that is the first month naman ni Kristo sa sinapupunan ni Maria. Nakita nyo mga kababayan, i-analyze nyo. So balik tayo sa kalendaryong Hudyo. Kung ang first month ni Juan sa tiyan ng nanay niya ay buwan ng Sivan, bibilang tayo ng 6 na buwan. From the month of Sivan, let's count 6 months, babagsak tayo sa buwan ng Kislev. Tama? So itong buwan ng Kislev ang magiging unang buwan ni Jesus sa tiyan ni Maria. Tanong, ano bang meron sa buwan ng Kislev? Alam niyo mga kababayan, tuwing ika-25 ng buwan ng Kislev, ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang pista ng Hanukkah. Yung pista ng Hanukkah. Every 25th ng buwan ng Kislev. Yung pista ng Hanukkah, ang tawag dyan ng mga Hudyo ay pista ng mga ilaw. Sino ba si Kristo? Si Kristo ang ilaw ng sanglibutan. Tama? Does that make sense? Na si Maria ay naglihi sa pagdiriwang ng pista ng mga ilaw. O di ba mga kabayan? Does that make sense? It really makes sense. So from the Feast of Light sa buwan ng Kislev, bilang ka ng 9 months. Kasi 9 months na pinagbuntis si Kristo
Yun ang normal na pagbubuntis ng babae. So kung ang first month ni Kristo sa tiyan ni Maria ay buwan ng Kislev, bilang ka ng 9 months from Kislev, babagsak ka sa huling linggo ng buwan ng Elul. Sa last week ng Elul. So, yung last week ng Elul, papasok na yung unang linggo ng buwan ng Tisri. So, between the last week of Elul and the first week of Tisri, kung i-convert mo sa Gregorian calendar, yan ay babagsak ng September at October. So, ang ating Panginoong Hesus, posibleng ipinanganak between these dates. Between late September and early October. Nakita nyo? Okay, kayo mismo ang kumuha ng kalkulasyon, mga kababayan. Di ko iniimbento ito. And for your information, mga kababayan, sa buwan ng Tisri, kasi dalawa yung ating calculation dito eh. It's either si Kristo pinanganak last week ng September or early ng October. At yun po ay sa pagitan ng buwan ng Elul at buwan ng Tisri. Sa buwan ng Tisri, sineselebrate naman ng mga Hudyo yung tinatawag na pista ng mga balag or Feast of the Tabernacle. Ipinagdiriwang yan tuwing ika-15 hanggang ika-22 ng buwan ng Tisri, from 15 to 22nd of the month of Tisri. So ano ibig sabihin ng tabernakulo? Di ba pag sinabing tabernakulo, tahanan, tirahan, tama? So sabi sa Juan 1:14, and the Word became flesh and tabernacled among us, and we beheld His glory, glory as of an only begotten from the Father, full of grace and of truth. Napansin nyo mga kabayan, sa buwan ng Tisri, sa buwan ng pagdiriwang ng pista ng mga tabernakulo, ang sabi ni Juan, and the Word became flesh and tabernacled among us. Does that make sense mga kababayan? Pansinin nyo, ano utos ng Diyos? May utos ang Diyos sa Israel sa tuwing sasapit ang pista ng tabernakulo. Pakinggan ninyo, Levitico 23:40, at magdadala kayo sa unang araw ng bunga ng magagandang punong kahoy, ng mga sanga ng mga palma, at ng mga sanga ng mayayabong na punong kahoy, at ng mga sauce ng batis. At kayo'y magpapakagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos na 7 araw. Nakita nyo? Zacarias 14:16, at mangyayari na bawat maiwan sa lahat na bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari, sa Panginoon ng mga hukbo, at upang ipangilin ang kapistahan ng mga balag. So, yung palang pista ng mga balag, yan ay pista ng mga bansa na kailangang sumamba sa hari, sa hari ng Jerusalem. At ang sabi ng Diyos sa Leviticus 23:40, magpakagala kayo sa harap ng Panginoong ninyong Diyos sa pista ng mga balag. Yun pala kasi, ang Panginoong Hesus, ipinanganak siya bandang late September or October. Papasok ang pista ng mga balag sa Israel. Hindi December yun, mga kababayan. So ito mga kapatid, isa pang patunay na bandang September or October. Kung kikwentahin ninyo ang kamatayan ni Kristo sa krus, kung si Kristo ay namatay sa krus ng April 3 kasi ang paniniwala bawasan ninyo ng 33 and a half years yon. April 3, let's say for example, April 3, 2023. Bawasan ninyo ng 33 and a half kasi 33 and a half na buhay si Kristo sa mundo. Babagsak kayo ng October. Tama? So yan po ang patunay natin na si Kristo hindi pinanganak ng December taglamig sa Bethlehem. Hindi. Pinanganak siya September or October. At yung September or October, yan po ay yan po ay autumn sa Israel. Autumn, ibig sabihin taglagas. Napakagandang panahon yan sa Israel. Hindi yan winter. Kaya hindi nakakapagtaka na yung mga pastol naglabas ng kanilang mga alagaing tupa sa gabi sa kaparangan kasi maganda nga ang panahon. Hindi yelo ang makakain ng mga tupa kundi mga sariwang damo sa parang. Pero ito mga kababayan, tandaan ninyo hindi porke nagkaroon tayo ng idea tungkol sa tunay na buwan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, hindi ibig sabihin nito inuutusan na tayong mag-celebrate o i-celebrate yung birthday ni Jesus Christ sa laman. Hindi po ganon. Wala pong utos
na i-celebrate ang birthday ni Jesus Christ sa laman kung Biblia po ang pag-uusapan. Bakit? Kasi ang ipinapa-celebrate po sa atin, sa ating mga Kristiyano, ay hindi yung birthday ni Kristo sa laman, kundi yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkapako sa krus. Yung kasi ang pinakamahalaga sa lahat, mga kababayan. At alam niyo ba kung paano i-celebrate yung pagkamatay ni Kristo? Pakinggan ninyo dito sa unang Korinto 11:23 hanggang 26, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoong Hesus o ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ang ipinagpapaalaala pala sa atin ay hindi yung kapanganakan ni Kristo, kundi yung kanyang kamatayan. At ang kamatayan ni Kristo ay aalalahanin natin hindi sa paraan na tayo ay magpapapako din sa krus, maghahampas ng latigo sa likod, or kung ano-anong klaseng pagpapahirap sa katawan. Di po ganon ang pag-aalaala sa kanyang kamatayan. Ang pag-aalaala sa kamatayan ni Jesus ay sa pamamagitan po ng pakikibahagi doon sa pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng katas ng uba sa saro. At yan po ay ginagawa sa loob lamang ng tunay na iglesia o samahang sa Diyos. Hindi po yan sinasagawa sa kung saang relihiyon lang, mga kababayan. Ginagawa po yan sa tunay na iglesyang sa Diyos. Ngayon, kung nais po ninyong marinig yung ating pagtalakay tungkol sa tunay na iglesyang sa Diyos, i-check nyo po yung link nito sa ating description box. Nandun po ang link. So hanggang dito na lang po muna ang ating pag-aaral.